Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, of course, meron naman akong ginawang template na gusto kong i-share sa inyo. And I call this as offline e-quiz template. Ang mga features nito, of course, this is offline kasi kahit walang internet, you can use this. Meron siyang automatic scoring at saka test item analysis. Ito yung scoring, ito yung score niya sa test 1, test 2, test 3. Ito yung score niya sa total. Tapos ito yung test item analysis niya. Kung saan item siya nag-check or nag-wrong. So mga components nito, test 1, more on multiple choice. So dito ilalagay mo yung question, pati yung pagpipilian. Tapos i-click mo na lang kung anong isasagot nun, A or B. Sa test 2, is true or false. So, T for true, F for false. Ilalagay mo yung statement dito. Tapos dito magsasagot yung students. Meron naman direction dyan. Answer and select your answers. Select your answer here. So, magsiselect lang yung students. Test 3 is identification, of course. So, itatype ng students kung ano yung sagot niya. So, dito mo ilalagay yung statement, yung questions. Tapos yung mga students naman sasagot dito. Okay. Tapos, dito tayo maglalagay sa AK or answer key yung mga tamang sagot. So, test 1, 1 to 20. Test 2, true or false lang yan. Magpipili na lang kayo dyan. Test 3, identification, ilalagay ninyo dyan ang word or words na sagot sa bawat item. So, you have to make sure kung singular or plural kasi halimbawa itong tissues or cell, nagkakaroon ng error yung pagbasa ng sagot. Kung cell lang, make sure cell lang yung dapat ilagay. Kasi pag halimbawa cell lang yung sagot, sumagot yung students na cells, madami, magkakamali siya. You have to emphasize kung walang S or merong S. Okay? So, dito tayo maglalagay. So, as you can see, ang bawat items, meron siyang maximum of 20 items. Test 1, 20 items. Test 2, 20 items. Test 3, 20 items. So, all in all, meron tayong 60. So, yun yung limitations ng ating ginawang template. Okay? So, sa test item analysis dito, naka-indicate kung saan siya mag-check. For example, dito, di ba, yung sagot natin dyan sa test 1 is A. Tapos, pagdating natin dyan, yung sagot ng student is A. So, pag nilagay natin yung B yung sagot, anong mangyayari doon sa, hindi na ngayon siya tama yung sagot niya. So, pero pag change natin yung sagot doon sa answer sheet or sa answer key, okay, magkakaroon siya ng tamang sagot. Tapos, magkakaroon tayo ng additional na score. So, dito, ang score ng bawat test, 2, 2, 2. Tapos, dito naman yung total score. Tapos, dito yung test item analysis para malaman natin kung saan banda hindi nakasagot at nakasagot yung ating mga students. So, okay, yun lang po. So, I hope you like my new template. So, paki-subscribe na lang, comment at like, or share na lang para marami tayong mabigyan ng template na to kung gusto nyo lang. Okay, so that would be all. Thank you. Okay, oo nga pala, hindi pwedeng nakikita ng mga students ang mga answers kay baka doon sila mag-base at ma-perfect nila yung exam. So, meron kang dalawang options para matago mo yung ating answer key. So, una, highlight natin siya. Tapos, i-hide. Tapos, review at protect. So, kayo na lang po ang maglagay ng kung anong password ang gusto ninyo. Okay, so in this case, may iwasan natin na ang students ay maka-access doon sa mga answers key na inilagay mo para maging valid yung result ng ating quiz. Pwede naman yung pangalawang options, i-click mo yung tab name, tapos hide. So, mawawala yung answer key. So, para mabalik yon, click dito, tapos unhide. Unhide yung A key, answer key. So,
babalik na yun. So, you have two options para matago mo yung answer key.